So, SolidWorks 2017. Tuturuan ko kung paano mag-design gamit ang software na to. Nasara ko pa ulit na lang. So, exit ko muna to doon. Save. Gawa tayo ng panibago. So, bago ko maumpisahan ang paggawa ng object or paano magkalikot ng software na to. So, open muna natin yung isa sa mga nagawa ko. So, punta tayo ng desktop. So, for example, EB. Oy, nakita niyo yung file. Ay, wag nyo na lang intindihin yan. Diba, EB. Shadow. Shadow yun, shadow. So, GrabCAD. Okay. Halimbawa, AirBend. So, ito yung example sa mga gawa ko. So, part lang pala to. 8 ba? So, overall, assist. Pinakamalaking MB. Ito. Overall. Yan. So, nakikita nyo yung mga pula na yan. Matatanggal yan. Tingnan nyo. Hindi na pala siya compatible. Tanggal yan. Tanggal yan. Diba? Kung nakikita nyo, hindi siya masyado naka-attach. Yung mismong ball. So, gagawin. X lang natin yan. Doon, save. Open tayo na yung ibang design ko. Ito na nga lang yung mismong gawa. So, for example, overall assemble. So, di ba? Ito yung gawa ko, guys. So, ito yung PS namin, project study, thesis. So, inilaban pa namin to sa design. So, yan. Ang dami niyang, guys, inisa-isa ko pa yan. Mula dito sa base. Tapos, water column. Kung titignan natin sa front view, yan. Left view. Left view ba to? Ay, hindi. Di ba ito yung 3D? Paano mag-identify kung anong view? So, magbe-viewing tayo. Saan to nakaharap? Di ba pakaliwa? So, tatawagin natin yung left side view. Eto, saan nakaharap to? Front, di ba? Kasi kung titignan mo siya, front, yan. Yan yung mismo itsura niya sa 2D front view. 3D natin. So, paano naman ito? Itong side na to. Yan, pag ginano natin. Yan yung tinatawag na right side view. Diba? Back view. Ganunin lang natin. Tapos, plane. Back view. So, 1, 2, 3, 4, 5. Top view. Top view. Ano gusto ng ilalim? Basta sa ilalim mo may kita. Lalim view. 3D. Control 1. Left side view. Control 2. Right side view. Control 3. Back view. Control 4. Front view. Control 5. Top view. Control 6. Ilalim. And control 7. Overall view, which is isometric view. Alright. So, pag-identify kung isometric or orthographic view, control 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung mga 2D. Then, bukod tangi lang si control 7 or control 7, yan lang yung pinaka 3D, which is isometric view. Yung 1 to 6, control 1 to 6, yun yung orthographic view. So, sana may natutunan kayo. Yan. Pwede nyo yan i-scroll. Itututok nyo yung pinaka-pointer ng mouse kung anong part yung gusto nyo makita. Halimbawa, itong nasa baba, itong dalawang gauge, which is yung pressure at saka temperature gauge. So, paano malalaman kung anong gauge yan? Kung temperature or pressure. So, di ba sa parameters, pag pressure, bar, gets nyo na yun kung marunong kayo tumingin ng unit. So, 0 ay degree Celsius, temperature. Meron pa yun kapag K, Kelvin.
Pag F, Fahrenheit. Pag bar, pressure. Bar or MPa. Tapos may isa pa yung PSI. So, pinaka-common na ginagamit na pressure gauge. Ang unit niya, hindi naka-bar, which is PSI lang. Tapos, ang taas pa ng, tinan nyo guys, ang taas pa ng graduation niya. Ibig sabihin ng graduation, pinaka-maximum na ikot netong analog. Yan. 3,000, di ba? Mataas na itong pressure gauge na to. Pang industrial kasi to. So, nilagay ko lang to dito guys kasi yun lang yung available sa GrabCAD. So, hindi na ako nag-design na ito. Kinuha ko lang sa GrabCAD para mabilis. Air vent, tapos relief valve, pressure switch, elbow. Itong elbow guys, metal yan Nakita tuloy itong dimension. Ito yung gate valve or ball valve. Tingnan natin sa front view. Ito guys, hindi ko to pinapakita para yabang kayo. Pinapakita ko to para naman ma-encourage din kayo mag-design. Lalong-lalo na sa mga incoming third year. Basta kung anong year level kayo magkakaroon ng thesis. Kung ano man ang term nyo. Sa amin kasi ang term namin sa thesis, project study. Kasi mechanical engineering ako. Tapos sa may electrical naman, capstone yung term nila. Hindi ko lang alam sa iba. So ito yung sight glass ng mismong water level. Ito yung gulong. Ano ba English ng ano ba gulong to? Anong term to? Caster wheel. Okay, caster wheel. Ito yung pump namin, water pump. Ito yung anong valve to? Yung pagpasok ng tubig hindi na makakalabas. Kalimutan ko which ano nga ba yun yung nasa dulo na ng dila ko alam ko na. Check valve yon. Pwede pumasok ang tubig pero bawal lumabas. Yun yung purpose ng check valve. Yan. Papansinin nyo, ang daming gauge, di ba? Kasi lahat ng yan may kanya-kanyang purpose. So, hindi ko na kailangan na-explain kasi mahaba. Ito guys, ito, customize ko lang to. Hindi galing sa GrabCAD to. Ano to, steam flow meter. So, ito yung nagme-measure or basta yun yung pinaka-meter namin kung ilang digital kasi to guys, kung ilang parang measurement ng tubig. Hindi ko lang masyado kasing masyado ma-describe sa inyo kasi nga medyo ako ngayon lutang. Basta ito yung pinaka-meter namin pagdating sa steam. Susukatin niya kung gaano ka dami na yung steam na nare-release ng aming boiler. Then, check natin. Ito naman yung anong pangalan na ito? Globe valve. So, ito yung magtutulak or maghihigop ng steam mula dito sa mga tubo na dumaan papunta ng condenser. Ito yung condenser guys. So, gusto nyo makita to? Sige. Right click, then change transparency para makita nyo yung pinakaloob. Yan. Kita nyo kung may mga water tube coil. Bakit ko nilagyan ng ganyan? Ay, pangit naman ang term ko. Bakit ko pinakita? Para naman makita nyo yung loob. Yan. In-invincible ko na. Lahat to guys metal. Walang plastic dyan. Bawal ang plastic. Copper tube yung nasa loob. Yan yung pinaka-condenser. So, pagka-release dito ng steam, siyempre may papasok na tubig dyan. Mula dito, ito yung pinaka-tangke. Then, dadaan dito sa mga coil na yan. Sa design ko guys, 15 pieces yan na coil. Pero sa actual na pinagawa namin or ginawa ng fabricator, mas marami pa dyan. Para daw mas mabilis mag-cool down yung steam. Mabilis ba lumamig? Yun yung purpose niya.
Tapos pagkadaan dito, in ng tubig, pasok dito sa pinakatangke. Pag napuno na yan, una siyempre dito yan. Tuloy-tuloy yan. During operation ng boiler, tubig yan. Tapos re-release dito. Yan. Ito na yung pinaka labasan ng moisture. Yan. Ito yung pinaka-cart namin. Dinesign ko lang to guys kasi para naman mabitbit yung pinaka-machine namin. Bonus ko na lang yan sa design namin kasi sayang naman yung binabayad namin sa fabricator. Ang purpose nito guys para matulak. Para madala ng mga estudyante kung sino man magiging prof sa ME Lab. ME Lab means Mechanical Engineering Laboratory. So, hindi na namin ito magagamit sa experimentation kasi graduating na kami. Paalis na kami ng school. So, ito na yung pinakaambag namin sa mismong laboratory namin. Which is, di naman kami masyadong nakagamit ng mga machine doon. So, yan. Tingnan nyo na lang na mabuti. Diba? Ito yung control box. So, yan na. Maraming salamat sa walang kabuluhang panonood. Pero thank you pa rin kasi pinagtiyagaan nyo panoorin. Yan. Siguro guys, set na lang tayo ng ibang araw or ibang months kung anong gusto nyong i-design ko. So, siyempre, umpisa muna natin sa pinakamadali hanggang sa pinakamahirap. Ito guys, wala kayong makikitang motion dito kasi elements yung nagpapatakbo dito. Which is usok, tubig, ano pa bang elements? Usok, tubig, pwede rin namang yellow, pero hindi naman nag-yellow to. Kasi ano na yan parts na yung ng refrigerant. May mga pros and pros. Hindi, sa amin kasi steam to. Electric boiler. Ang mismong ECS namin which is yung energy source ay kuryente. So, kung gusto nyo makita tong loob, PM nyo na lang ako or chat na lang kayo dyan. Wala nang time, ang haba na ng time. So, yun guys, maraming salamat sa panonood. God bless.